Meron ka na namang bagong iluluto sa bangus mo. Nakakatakot man ang itsura, pero matindi ang lasa. Huwag mo na itong palampasin para hindi ka mabitin. Let's get it on. Isang boneless bangus na tinanggalan natin ng buntot pagkatapos ginupit-gupit at gagawin natin parang mga galamay. Kaya dapat ang gunting mo'y matalas para makuha natin ang hugis at nipis na parang ganito na nga. Then saka natin lalagyan ng ating mga pampalasa. Meron tayo ditong asin. Kasunod ang ground black pepper. Meron ding garlic powder. At syempre, paprika. Magpipiga din tayo dito ng 4 na kalamansi. Ito'y para mawala ang pagkalansa ng ating bangus. Maglalagay din tayo ng konting liquid seasoning. 1/4 cup ng harina at 1/4 cup din ng cornstarch. At pagkatapos ay atin itong i-spread sa mga galamay ng ating bangus. Sisiguraduhin natin na ang bawat sulok ay malalagyan natin nito para hindi siya tumilamsik pag atin na itong ipiniprito. Ngayon alam mo na ang sikreto. Kaya marami sa atin ang natatakot lalo na pagpipirituhin o lulutuin ng bangus. Dahil ang sikreto para hindi matilamsik ang bangus, lagyan mo ng harina bago mo ito ipirito. Maniwala kang yan ay garantisado. Siguro naman sa susunod na magpiprito ka ng bangus, ay gagawin mo na yung sinabi ko. Marami na rin tayong naging recipe dito sa ating kusina ng bangus. Pero teka muna, ikaw, ano ang paborito mong video ng bangus dito sa kusina ni Daddy? Paki-comment mo naman dyan. At dahil hindi naman natin babaligtarin itong ating niluluto, ay sinabuy-sabuyan ko ang ulo para ito'y maluto na. At ito na nga, at talagang super crispy na ng pagkakaluto natin sa ating bangus. And there you have it, K&D Nation, mga kadadelicious. Ito yung ating version ng bangus topus. Crispy bangus na ginawang parang octopus. Mas super crispy at talaga namang lahat ay makakain mo dahil sa sobrang lutong nito. Sa mga ginamit natin ng mga pampalasa, ay hindi mo na kailangang magsawsawan pa. Kanin na lang ang kulang nito.